Magandang araw na muli mga boss. Bagong bili ni customer itong sasakyan. Nang makita ko, medyo maingay yung makina tapos may kaunting palya. Kaya ang gagawin ko lang naman dito is i-change oil ko. Dahil sa may kaunting palya ito mga boss, pinalitan ko lang yan ng fuel filter tapos naging okay na siya. At dahil nga sa tapos ko nang magawa yon, ito na mga boss, tinanggal ko itong drain plug niya dahil nga sa mag-change oil naman ako. At pag kaunti na lang yung tumutulo, ibabalik ko muna pansamantala itong drain plug niya na number 17, tsaka ako ngayon siya hihigpitan. Tapos babalik ulit ako dito sa ibabaw ng makina. Alam niyo naman naging ugali ko mga boss, bago ko ilagay yung favorite kong langis, ako talaga yung may favorite di ba? Hindi yung customer. Natural, ako yung magre-recommend sa kanya na magandang langis. Pure oil ang ginagamit kong panlinis. Rev X40. Yan yung pinakamagandang oil na ginagamit ko noon pa. Kaya nga yung mga pampasaherong mga sasakyan, ayan ang kadalasang ginagamit nila eh. Bukod sa mura na, nakakalinis pa yan ng mga kumapit na malapot na langis dito sa loob ng makina mo. At pag naisaling ko na yung 3 litro ng Rev X40, ang gagawin ko dyan mga boss, papaandarin ko naman itong makina. 5 minutes dapat, naka-steady lang yan na naka-minor. Hindi nyo siya kailangang i-revolusyon. Alam niyo mga boss, 90s pa, pag nag-change oil ako, ganyan ang style ko. Awa naman Diyos yung mga matatalino na nagsasabi na baka masira ko, mukulan yung langis. Kung masisira yan, para saan pa yung nakalagay na low and high? Para saan yun? Pag nag-low pala, dapat sira na makina. Sana wag tayong ganun mag-isip. Isipin muna natin may dipstick yan. Meron low yan, meron yang high. Yung ibang pampasahero nga, pag chinek up ko, kaya ng jeep at taxi, yung mga dipstick nila, buti sana kung low lang talagang nasa dulo siya, halos wala kang masukat na langis. Pero hindi naman nasira. Kasi unang-una mga boss, meron naman niyang oil pump. At hindi naman yung buong capacity ng oil mo, ibabato ng oil pump sa buong makina, isusupply niya agad. Hindi naman ganun. Siyempre, umiikot lang yun paunti-unti. Pangalawa mga boss, maganda itong klaseng langis na ginagamit ko. Since 1996, ayan na gamit ko, Petron oil. Subok na subok ko na yan. Gaya nitong nabili ng customer, medyo maingay yung makina niya. Kaya nirecommend ko agad sa kanya itong Rev X 400. Dahil marami na akong nasubok yan, kapag ang makina maingay, yan talaga ginagamit ko. RX 400. Premium multigrade yan mga boss. O i-drain ko na itong makina dahil na-consume ko na yung 5 minutes. Siyempre naman, balik ulit ako dito sa ilalim, gamit yung number 70 na box threads ko, luluwagan ko itong drain plug niya. At pag naluwagan ko na itong drain plug niya, kakamayin ko na yan mga boss para mas mabilis kong matanggal itong drain plug at siguradong shoot siya dito sa paglalagyan ko ng langis na ginamit kong pang-flashing. Na habang nagpapatulo naman ako, dito naman ako sa position ng oil filter niya, gagamit ako dyan ngayon ng oil filter rinse. Sa pagluwag niyan mga boss, pihitin mo lang yan pakaliwa. Pag maluwag na siya at sa palagay mo kaya mo na siyang kamayin, pwede mo nang gamitan ng kamay mo yan para mas mabilis mong matatanggal itong oil filter. At bago mo ilagay yung bagong oil filter, gamit ka ng basahan, punasan mo muna itong base ng paglalagyan mo ng bagong oil filter syempre. At ito naman bagong oil filter, yung o-ring niya, pahiram mo naman ang kaunting langis bago mo naman siya ilalagay para pag hinigpitan mo, hindi naman pumilipit yung o-ring niya. At kung makikita nyo mga boss, malit lang naman itong oil filter niya, kaya kinamay ko lang yan sa paghigpit. Pero kung hindi nyo kaya sa kamay, gamit ka ng oil filter rinse. Tapos dito naman sa oil pan, punasan mo muna yan bago mo ilagay yung drain plug niya. Siyempre naman dapat sigurado ka yung drain plug niya, nandun yung flat washer para hindi siya magkaroon ng leak. Tapos higpitan mo lang siya ng tamang higpit lang. O di ba mga boss, kung ganito yung sasakyan mo at change oil lang ang pag-uusapan, kayang-kaya mo na gawin yan. Pag okay na lahat, balik ka uli dito sa ibabaw ng makina mo. May nakaredy si customer na nirecommend ko na 2 gallon na Rev X RX 400. Ayan mga boss yung nirecommend ko sa kanya. Pero kung may budget pa kayo, may mas maganda pa dyan, yung full synthetic ng Petron na RX 830. Recommended ko rin yun mga boss. Pero pag ang gusto mo, low budget ka lang, meron naman. Ito, premium multigrade RX 400 mineral oil. Pero magandang klase yan, multigrade yan. Yung 2 galon na yan mga boss, hindi mo yan isasalin lahat. Gumamit ka ng dipstick para sigurado ka sa sukat ng langis na ilalagay mo dito sa makina. Sa 2 galon kasi dito mga boss, may natira pa ako dyan na kaunti. Nakita nyo mga boss ang kagandahan pag pinaplas ko yung langis. So tingnan nyo, clear na clear siya. Ang linis, di ba? Ayan yung sinasabi ko na magandang klase talaga yung gamit ko na Rev X40 na pinampaplas ko. Tatanggal niya yung mga malalapot na langis na kumapit dito sa loob ng makina. Nakita niyo naman mga boss, diba? Before ako nagsimula mag-change oil nito grabe yung kulay ng langis niya. Kaya nga nung pinakita ko kay customer, clear na clear, ang linis ng langis, bumilib siya sa ginamit ko na Rev X40. At dahil sa naka-level na itong oil mga boss,
ibalik ko na itong dipstick, tapos yung engine cap niya, ilalagay ko na muna dahil ang susunod kong gagawin dyan is papalitan ko naman ito ng air filter. Sa pagpalit naman ng air filter mga boss, madali lang. May dalawang clip lang naman yan na itataas mo para maiangat mo itong cover nang matanggal mo itong lumang air filter. O ayan siya. At bago mo naman ilagay yung bagong air filter, punasan mo muna yung loob ng housing ng paglalagyan mo ng bagong air filter mo. At pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong bagong air filter mo. Diba ganun lang siya kadali? Hindi ka naman talaga pagpapawisan. Kaya kung ako sa inyo mga boss, kayo na bumira ng sasakyan nyo para hindi na kayo masyado mapagastos. Kaunting pagod lang yan, may natutunan pa kayo. At dahil okay na, pwede nating start itong makina. Tapos after a minute, patayin mo yung makina, sukatin mo sa dipstick. Pag kulang, dagdagan mo. At sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag niyo naman kalimutang subscribe ang channel ko. Salamat!